Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Ang mga bagyo. Ayon sa latest forecast na inilabas ng Pag-asa, ang Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ngayong araw, may posibilidad na hanggang 4 na sama ng panahon o bagyo ang mabubuo o pumasok sa ating monitoring domain forecast period mula ngayong araw hanggang August 25. Pero kailangan natin itong ipaliwanag ng tama. Hindi ibig sabihin na 4 na bagyo ang siguradong tatama sa ating bansa. Hindi rin ibig sabihin na 4 na bagyo ang siguradong mabubuo. Ang ibig sabihin ay may ilang tropical disturbances na maaring mabuo sa loob ng forecast period. Ang ilan sa mga ito ay maaring magkaroon ng potensyal na maging tropical cyclone. Ngayon tingnan natin ang week 1 mula August 12 hanggang August 18. Ang tropical storm Nangka ay nasa northeastern portion ng Pag-asa monitoring domain. Ayon sa forecast information na ating ginamit, wala itong direktang epekto sa ating bansa at inaasahang kikilos pa northeast patungo sa south of Japan. Kung mananatili ang ganitong senaryo, ang Pilipinas ay hindi direktang tatamaan ng bagyong Nangka o tropical storm Nangka. Pero muli, forecast is not a guarantee. Kaya patuloy pa rin itong minomonitor hanggang ngayon. Ang TCLB-1 ay mayroong low chance. May isang tropical cyclone-like vortex na TCLB-1. Ito ay inaasahang lilitaw sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang posibilidad nitong maging ganap na tropical cyclone ay mababa. Ito ang isang mahalagang distinction kapag sinabi nating TCLB, hindi ibig sabihin na bagyo na ito. Ito ay isang circulation o disturbance na maaring magkaroon ng tropical cyclone characteristics. Pero hindi pa ito nangangahulugang may pangalan na at may wind signal na agad o may landfall forecast. Kaya huwag agad matakot kapag nakakita ng TCLB sa forecast chart. Ang mahalaga ay kung lumalakas ba, nag-organize ba, at lumalapit ba sa land areas dito sa ating bansa. Para naman sa TCLB2, mas interesadong forecast. Ito ay inasahang mabubuo sa eastern boundaries ng Tropical Cyclone Advisory Domain o Tropical Cyclone Information Domain. At ang possibility nito maging tropical cyclone ay mababa hanggang sa katamtaman. Ito ang bahagi na dapat nating bantayan sa mga susunod na updates. Hindi dahil siguradong magiging bagyo, kundi dahil may enough potential para hindi ito basta-basta baliwalain. At kapag ang isang disturbance ay nasa open ocean, maaring magbago ng mas mabilis ang structure nito. Kaya sa susunod na ilang araw, ang trend ay dapat nating tingnan. Dako naman tayo sa week 2 mula August 19 hanggang August 25. Dito nagiging mas interesting ang tropical weather pattern. Ang TCLB2 ay maaring lumitaw sa northeastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility at nananatili ang possibility nito na mababa hanggang sa katamtaman. Bukod dito, 2 pang TCLB ang maaring mabuo sa ating Philippine Monitoring Domain. Pareho silang may mababang possibility na maging tropical cyclone at meron pang TCLB3 na maaaring mabuo sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain. At ang TCLB4 na maaring mabuo naman sa northwestern portion ng Philippine Monitoring Domain. Kaya kung pagbabasehan ang long-range forecast, may ilang areas of interest na dapat bantayan. Paalala sa ating mga kababayan, ang tropical cyclone threat potential ay possible sa loob ng forecast period. Again, possible o kaya posible. Hindi ibig sabihin na may paparating ng bagyo at hindi rin ibig sabihin na siguradong may landfall. Ang ibig sabihin lamang, may atmospheric setup na maaring magbigay ng opportunity para sa tropical cyclone formation. Kaya ano ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na araw at sa mga susunod nating updates? Number 1, ang galaw ng tropical cyclone Nangka. Kahit malayo ito sa ating bansa, tingnan kung mananatili ba ang eastward movement o magkakaroon ng pagbabago. Ikalawa, ang lakas ng habagat dahil kahit walang direktang landfall, maaring manatiling maulan ang Western Luzon. At ikatlo, ang rainfall accumulation lalo na sa bandang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ikaapat, ang tropical disturbances sa eastern side dahil dito maaring manggaling ang susunod na tropical cyclone development.